Mga kapuso, nakausap ko po ang ilan sa mga estudyanteng nakakita pa sa mga menor de edad na suspect bago ang naganap na paumaril. Ang Department of Education mahigpit ding tinitingnan ng anggulong planado ang pag-atake ng dalawang estudyante na bahagi umano ng isang misyon. Narito ang aking pagtutok. Tensyonado pa ang mga tagpo nang i-record ng isang concerned citizen ng video na ito ilang saglit pa lamang ang lumilipas. Makaraang sumiklab ang putukan sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon ng umaga. Ang mga tinamaang estudyante na makikita sa video na pawang mga babae, kinarga ng kani-kanilang mga magulang palabas ng paaralan para isugod sa ospital. Ang pamamaril dito raw naganap sa likurang bahagi ng eskwelahan. Inabutan pa ng kumukuha ng video ang nag-iiyakang mga guro at estudyante na nagmamadaling makalabas ng eskwelahan. Sa school grounds at sa pasilyo ng mga silid-aralan, nagkalat ang mga basyo ng bala. Kwento sa akin ng ilan sa mga nakaligtas na estudyante. Nakita pa nila ang dalawang menor de edad na suspect bago ang pamamaril. Chill-chill lang ba siya? Kala po namin yung mga paputok lang, pero po pag tatlo na po, tumakbo na po kami. Nagpalit sila ng damit sa CR. Narinig ko po putok-putok. Nandun po kami nagsusulat, tapos narinig namin pog. Sunod-sunod. Tapos nagtago kami sa room. Kita ko yung isa, yung payatot, na maskara. Yung isa naman, hindi na maskara. Na ganun po yung bag niya, nandito yung bag niya po sa tiyan niya. Tapos simple lang siya maglakad, tarang kung wala siyang dala. Pati ang mga wala ng lamang magazine ng pistol na ginamit sa pamamaril ng dalawang estudyante, nakunan din sa video na ito. Ayon sa pinaka-latest na impormasyong hawak ng Department of Education, bukod sa anggulong nabuli ang mga namaril kaya gumawa ng ganitong krimen, seryoso nilang tinitignan ngayon na di umano bahagi ng isa umanong misyon ang pag-atake na ito. Pinagplanuhang maigi ng mga menor de edad na suspect base sa kanilang group chat. Sabi nung advisor, yung bata na yun tahimik lang at parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito. Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa yung ganong impormasyon? May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Dalawa lang ba talaga ang akusado, Sekretaryo, o may hinahanap pa tayong iba? At dalawa lang po. Kinumpirma na rin sa GMA News kaninang umaga ng PNP Anti-Cybercrime Group na pumasok na sila sa pagsisiyasat sa pamamaril na ito. Nagpadala tayo ng ating mga teams dyan sa Tacloban, aside sa technical assistance para sa mga CCTV at of course, to also study kung may surrender o mabigay yung mga cellphones ng ating mga kabataan para for our technical exploitation so that kung ano ang mga laman, baka ito ay may other factors sa pangyayari. Kabilang sa mga iimbestigahan ng PNP-ACG ang nakababahala umanong nilalaman ng mga social media accounts ng mga sangkot, gaya ng mga larawan ng mga personalidad na sangkot sa mass shooting sa Amerika na ang suot ng mga damit ay pareho sa suot ng isa sa mga involved sa shooting incident dito sa Tacloban. Titingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online exploitations. So kung may mga groomer para kung ano ang nag-influensya aside sa sinasabing ito ay bullying. Pinag-aaralan natin kasi yung tendency na nagkaroon ng nihilistic violence extremism. Kayo ba'y kumbisido, Daddy, na ito ay nag-ugat lamang sa isang kaso ng bullying? Ako, duda ako dun. Kasi kung pambubuli yun, hinahanapin nila kung sino nagbuli sa kanila. Doon sila ubusin nila yung bala dyan. Hindi na sila nandamay ng ibang estudyante. Yung anak ka, walang ano yan. Nadamay lang nila. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang pamunuan ng eskwelahan.